Tapos yung pinaka-importante, binibilang nila yung years of experience mo as architectural draftsman. Kasi yun naka-specify doon yun sa yun sa resume mo. So bibilangin yun ng interviewer habang ini-interview ka, siguro nabilang yan na yun. Kasi minimum requirements, tulad ng sinabi ko kanina, 5 years. Bumili muna tayo ng almusal natin para mga kasama natin para may pangkape tayo. So time check muna tayo, 6:10. Dito tayo sa QC office. First RTO natin yung 2024. So gantong oras punuan yung elevator pataas kasi mostly mga empleyado rito, mga call centers. So marami, halos kanila ata itong building na to. Nag-aantay ay yung elevator. May mga kwento ko mga nangyari sa akin sa application ko sa New Zealand, application ng trabaho sa New Zealand saka Australia. Kwento ko sa inyo mga nangyari para makakakuha na rin kayo ng mga tips kung ano yung mga kailangan kung trip nyo rin mag-apply abroad. Kung nangangarap din kayo magtrabaho sa New Zealand o sa Australia, panoorin nyo itong mga sasabihin ko o yung vlog na to. Itong vlog na pala na to para sa mga CAD operator o mga draftsman na katulad ko, especially yung mga nandyan ngayon sa Middle East. Para sa inyo to. So galing ako ng 4th floor sa parking, umaba ako kasi ang hirap sumakay. So nandito ako sa ground ngayon, nasa yun, dito tayo. Alis dito masaya ka agad ako. So ayun. So ang tip pala, kailangan bababa ka muna sa ground para mabilis ka makasakay. Kailangan pupunta ka muna sa ground, tapos akit ka ulit ng tao. Dito tayo ulit. Ayos muna tayo ng gamit. So, few months ago, habang nagbabrowse ako sa YouTube, kasi nga diba plano natin mag-apply sa New Zealand or Australia. Nagbrowse tayo ng mga vlogger na AutoCAD operator din. So nagkataon nakakita tayo shoutout kay Rondal's Vlog. AutoCAD draftsman siya sa Australia. So lagi ko pinanonood yung vlog niya, tapos nakakuha tayo ng tips doon kasi galing din siya ng Saudi Arabia or Qatar ata. So yan, after login, pagkabit ko ng laptop, ito lang yung dala ko lagi, laptop, kasi meron lang mga rito, sakit ng wifi saka charger.
So yung balik tayo, yun nga, may napanood akong vlogger na nagtatrabaho ngayon sa Australia. So habang pinanonood ko yung isang vlog niya, na-mention niya yung agency niya na in-applyan. So tinry natin yun, sinearch ko sa Facebook para makuha yung email ad. So nag-send ako ng email. Kaya yung mga auto-draftsman dyan sa Saudi o sa Middle East, panoorin nyo itong tips ko. Napaka-importante to. Ngayon ko lang nalaman to nanghinaya nga ako. 2,000 years later. Yun. So yun nga, malapit na malobat yung battery natin. Ba tayo? Ayun, 4th floor. Dito tayo nag-park. So yun nga, tinawagan ako nung nag-agency for interview last Friday. So ang requirement, kailangan English yung communication. Ay required kasi pag ina-applyan mo sa New Zealand saka sa Australia, required na English yung language pag interview. Then yun, unang-una talaga yung motor ko. Yun, unang-unang tanong nung interviewer, Pilipina siya sa isang agency. I-ano ko yung link ng agency below. Unang-unang tanong niya, describe yourself as architectural draftsman. So tandaan nyo, pag-aralan nyo na kung ano yung mga isasagot nyo sa ganyan. Bali yung interviewer, bubusisiin talaga yung experience mo as architectural draftsman or kung ano man yung position na ina-applyan mo. So dapat ready ka sa ganong tanong. Then yung nasa resume mo, dapat kahit papaano magtugma doon sa sasabihin mo, yung mga job description niya, iisa-isayin niya. So yun, matali tayo, nalobat yung isang battery ko. So bali dito sa agency na to, ang in-applyan ko architectural draftsman. So minimum requirements, dapat at least 5 years experience na walang putol, kasi bibilangin talaga yung months doon sa resume mo. Tapos tatanong sa'yo yung kung ano yung specific na ginagawa mo doon sa mga previous work or previous companies mo. Depende sa interviewer, pero yung sa akin tinanong yun, kung ano yung specific na ginagawa ko, kasi kailangan malaman nila na related dun sa architectural drafting yung experience mo. So, yung mga binibigay kong tips, gano'n na gano'n yung mga itatanong ng mga nag-i-interview. So dapat pagandaan nyo yung mga sasagot nyo para kahit papano, tapos English pa, tapos kahit papano hindi ka nakatunganga once tinanong ka ng ganong mga bagay, para at least yung interview pala hindi siya face to face, bali sa MS Teams ang online din yung interview niya. So hindi ko siya nakita kasi hindi siya nagbukas ng camera niya, ako lang nakabukas. Pero dapat nakaano ka rin kahit papaano, presentable din yung suot mo kahit na online. Ako nag long sleeve lang din ako, naka polo long sleeve, pero naka shorts lang din, para pag nakikita ka niya sa camera, presentable ka pa rin. Tara tayo sa Quezon Hub, EDSA. Nakaliwa tayo rito ng Quezon Hub. Yun So ayun nga, so ayun yung mga unang-unang tinatanong sa job interview. Saka ginawa ko pala tong video na to para doon sa mga kapwa ko AutoCAD draftsman din na nangangarap din na makapunta ng New Zealand or Australia. So ito yung mga nalaman kong kailangan nating isubmit na mga dokumento, lalo na yung mga kabayan natin na draftsman na nandiyan pa sa Middle East. Ito yung mga bagay na dapat i-secure nyo na habang wala pa kayo sa Pilipinas. Dito na tayo sa UP. Pahinga muna tayo saglit para kapagkwentuhan muna. So bali yung mga kabayan natin dyan na draftsman din na nagpaplano talagang
makahanap ng trabaho sa New Zealand or Australia, unang-una, di ba nandiyan pa kayo, ipunin nyo na lahat yung mga payslip nyo, payslips, bank statement, huwag nyo iwawala yan, dapat meron kayo lagi nya. Saka kung pauwi naman na kayo, or mag-e-exit na kayo, mag-secure na kayo ng police clearance dyan. Halimbawa nasa Saudi kayo, mag-secure na kayo ng police clearance, kasi once na nasa Pilipinas na kayo, tapos hingian kayo ng agency ng mga ganon, katulad ko, nasa Pilipinas na ako, baliwala yung almost 9 years experience ko as AutoCAD draftsman, kasi nga wala akong pinanghahawakan na payslip, bank statement, lahat nasa Saudi. So wala naman akong pwedeng hingian doon at nag-close na yung company namin. So kayo, habang nandiyan pa kayo, habang may mga connection pa kayo dyan, bago kayo umuwi ng Pilipinas, ipunin nyo na yung payslip nyo, bank statement, tapos police clearance. So syempre yung COE o yung Certificate of Employment, kailangan din yun, pero hindi siya ganun ka-priority. Mas kailangan nila yung bank statement at payslip. Tinanong ko doon sa nag-interview, sabi ko Certificate of Employment lang kasi meron ako, kasi yun lang yung nakuha ko o naibigay nung company ko sa Saudi nung nag-exit ako. Sabi niya, sir, parang supporting document lang COE, so kailangan namin ang bank statement at payslip. Kasi sabi, yung COE kasi madali daw mapeke. So ang Australian immigration daw mahigpit pagdating sa mga ganyan dokumento. So wag tayo magpipeke ng mga dokumento, kundi mababan na tayo for life. Kasi yung bank statement, halimbawa sa Saudi, at payslip, hindi na pipeke kasi yun eh. So yun ang basihan nila na talagang nagtrabaho ka doon at doon nag-gain ka ng experience mo as AutoCAD draftsman. So yun ang binibilang nila. Sa sitwasyon ko, hindi na counted yung experience kong almost 9 years sa Saudi, kasi nga wala akong maipakita during interview, wala akong maipakita mga payslip sa bank statement, at parang no way na rin talaga kasi nag-close na yung company ko doon at wala na rin akong mga kasamahan doon, lahat nagsiuwi na ng Pilipinas. So hindi na counted yun. So ang requirement, kung hindi na counted yung wala kang payslip, sumama-minus yun doon sa minimum na requirements nila na work experience na 5 years dapat. So sayang, di ba, kung hindi ka makapag-provide ng ganun, so minus yun. Tapos bawal din yung may gap ka, hindi rin nila bibilangin yung may gap na work experience. So, hindi rin counted yung mga company na pinasukan mo, yung pag may mga bungi sa resume. Halimbawa 2010 to 2015 may trabaho ka, tapos 2015 to 2019 tambay ka, wala kang trabaho, tapos nagkatrabaho ka ulit 2019 onwards. So yung work mo from 2010 to 2015 di na counted yun, dapat dire-diretso. Ayun ang binibilang nila sa 5 years. So napakahigpit ng pag nag-a-apply sa Australia. So inuulit ko yung mga kapwa ko AutoCAD draftsman dyan na nasa Middle East na nagpaplano sa Australia, mag-secure na kayo ng mga payslip nyo habang nandyan pa kayo. Payslip, saka bank statement. Saka humingi na rin kayo na COE. Tapos isa pa, yung papasukan ko dapat na nag-hire ng architectural draftsman, may placement fee. So yun ang medyo mabigat. So equivalent to 1 month salary siya. So kung ang sahod mo is 200k pesos, ipoprovide mo yun talaga. Hindi siya pwede installment, cash basis daw siya. Dapat within yung processing period, iniipon mo na daw yun bago ka tapos bago ka yung flight mo, dapat bayad mo na yung placement fee. Saka yung processing period pala, sabi nung agency,
minimum 3 months to 1 year daw. So ganun katagal mag-aantay ka processing papuntang Australia. So yun nga, after nung initial interview na, so pag nakapasa ka doon at na-accept mo naman na yung mga process, kung meron ka naman dokumento, kung okay ka na, kung good to go ka na, kung kompleto ka na, kung may provide mo naman yung mga payslip, bank statement, COE ng mga previous company mo, at pasok ka naman sa minimum 5 years experience. So after ng initial interview, i-schedule ka naman ng actual exam. So ayun yung sinasabi nila na magdo-drawing ka na. Yun, malapit na tayo sa bahay. Nandito na tayo sa Marikina, Fortune. So mamaya isipin ko pa yung mga kailangang nating ihanda o yung requirements papuntang Australia. Nakalimutan ko na kasi nagdadrive ako. Saka yung mga ibang tinanong doon sa interview, mamaya isipin ko, tapos i-vlog ulit natin. Yun, time check tayo, 8:42. Ito lang, sundan lang natin yung kaninang nakat na vlog natin about dun sa na experience kong interview papunta sana ng Australia as AutoCAD draftsman, architectural AutoCAD draftsman. Okay, so pagpapatuloy tayo na yung ano ba yung na-mention ko kanina. So i-sum up natin yung mga kinuwento ko kanina. Nang una, tatanungin sa'yo yung tell me about yourself, about your drafting experience as architectural draftsman. So syempre English yun, bawal magtagalog. So dapat prepared kayo sa isasagot nyo dun sa magi-interview. Tapos ngayon yung kung ano-anong mga architectural projects yung mga na experience mo o nagawa mo, tatanong nila yan kasi bine-verify pala yan sa immigration na kung yung ina-applyan mong position related doon sa experience mo na nakaspecify doon sa sinubmit mong resume. So wag na wag kang magpipeki ng mga information. Dapat kung ano yung totoo yun lang at mahuhuli ka rin ng immigration. Tapos pag okay ka na doon sa feeling mo na nakapasa ka naman doon sa interview, sa initial interview, saka pa lang nila sasabihin yung mga process, kung ano yung mga documents na kailangan mo, o kung kaya mo, o kung magpapatuloy ka, kung kaya mong i-provide yung mga yon, saka ka pa lang ngayon pakukunin ng actual examination, yung drawing yun. Sa tingin mo okay ka naman, go na saka ka ngayon doon sa actual exam. Tapos siguro kung makapasa ka doon, isa pang interview yung isang representative ng employer mo, malamang ganun. Doon sa case ko, doon pala sa initial interview, parang na ako 50-50 na ako doon. Kasi yung hinihingi nga sa akin na payslip during yung sa previous company ko doon sa Saudi from 2011 to 2019, wala na ako noon. So sayang yung almost 8 years na experience. So kaya kayo yung mga nandiyan sa Middle East, nasa overseas pa na planong mag-apply New Zealand or Australia, ipunin nyo na lahat ng mga documents nyo. Tago, payslip, bank statement, COE, at kung ano-ano pa, pati mga certification nyo sa trainings. Importante yun. Syempre yung pang placement fee, kasi may mga company na hindi lahat no placement fee. Etong na ako sa isang agency, yung company na nagkukuha sana sa akin, may placement fee sila, bali equivalent ng 1 month salary. So doon pa lang negative na ako. Sabi ko malaki-laki yun Tapos payable yun within the processing period hanggat di ka pa umaalis. Dapat yun, sabi nung nag-i-interview sa akin, dapat yun ipunin na from the first
week pa lang nung nagpa-process ka ng mga documents, dapat iniipon na raw kung talagang para siguradong before ng flight mabayaran mo na in full yung yung placement fee. Nung nag-check naman ako sa POEA, may mga agency naman na papuntang Australia or New Zealand na walang placement fee. So depende sa company. Dito na lang natin natapusin yung natin, no? Kung may mga questions na lang kayo or comments, leave na lang ng comments sa comment section, then try natin sagutin. Kasi iba kasi nakalimutan ko na malamang pag naitanong nyo yun, maaalala ko kung ano yung napag-usapan namin yung sa agency. So yung agency ilalagay ko sa yung link nila sa description. Yun, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Tanong lang kayo, sagutin natin yan. Yung mga aspiring draftsman natin dyan na newly grad or planong maging draftsman pa lang, abangan, puntahan nyo yung Facebook page ko na Travel for Work. One word yun, Travel for, number 4, Travel for Work. Same nung YouTube channel natin. Nagpo-post ako ng mga hiring sa company namin. Baka sakaling makatulong ako sa mga post. Check lang kayo doon. May mga pinopost ako ng mga civil, mga drafting position. Abang lang kayo, lagi ako may pinopost ng mga hiring sa company namin. Sana makatulong. Thank you.